Matthew 16:6. Sabi ng Panginoong Hesus, watch out! Jesus warned them. Jesus warned the followers in particular. And Jesus said, beware of the yeast of the Pharisees and the Sadducees. During the time of Jesus, he critiqued and opposed the practice and the position of the religious leaders. Specifically, the Pharisees, the Sadducees, and the teachers of the law. Sa ating mga research at studies at mga teachings, tinukoy na natin yan sa marami nating mga pag-aaral ang mga punto ng Panginoong Hesus laban sa kaisipan at gawain ng mga Pharisees, Sadducees, at teachers of the law. At yan yung tinutukoy natin, at malamang naririnig nyo na rin palagi, yan yung tinutukoy natin na Phariseeism. And this morning, gusto kong maglaan tayo ng kaunting lakas, ng dagdag na lakas at dagdag na atensyon para unawain pa. This morning, let's continue to study and understand. What were Jesus' disagreement with the Pharisees, with the Sadducees, and the teachers of the law? And why was Jesus so critical of their practices and behaviors? And most especially, how can we push forward towards Jesus-ness? At yan ang ating shared reflection ngayong umaga sa ating mensahe na pinamagatan natin, Freedom from the Pharisee Effect. Isa-isahin natin. Pag sinasabi natin Sadducees, the Sadducees is a Jewish priestly sect. Isa silang sekta who were active during the Second Temple period. Second Temple kasi merong First Temple. And if you will recall, kung masusubaybayan niyo yung history ng ancient Israel, yung First Temple, nasira yun. Giniba during sa pananakop, sa panahon ng pananakop ng Babylonian Empire. They were a party, or they were the party of high priests. They were aristocratic families. There were also merchants representing the upper class of the society. And in terms of position, they accepted only the written Torah. Pag sinabing Torah, yan yung first 5 books of the Jewish Bible. Yun lang sa kanila ang law. And in particular, they did not believe in the resurrection of the dead. Wala sa kanilang pananaw yun. Kasi noon naman, pag binasa nyo ang Jewish scripture in the Old Testament, wala masyadong binabanggit about the resurrection of the dead. Kaya sila, yun din yung pinapanghawakan nila. Kasi para sa kanila, ito lang dapat, wala nang iba. Yung Jewish Old Testament lang. And because they are, or they belong to the upper class of the society, the Sadducees dominated the temple and controlled its priesthood. Halos sila ang talagang nakaupo doon. Sino naman yung mga teachers of the law? The teachers of the law, they are also known as scribes. Or in the ancient Hebrew terminology, they are referred to as soferim. So scribes. They were any group. Wala silang kinabibilangan ng particular na sekta o grupo, but they were any group of Jewish scholars. So mga scholars naman ito, mga nag-aaral talaga, who interpreted and taught biblical law from around the 5th century to 200 BC. Mahaba-haba yung kanilang naging papel. At importante yung papel nila. Kasi sila yung nagme-maintain ng mga scriptures. Pag sinabi natin nagme-maintain ng scriptures, noong panahon nila during the ancient times, mahirap. Kasi wala namang photocopier machine. So everything needs to be done manually. So importante ang kanilang papel. But as the group declined later on, their role was eventually taken over by the Pharisees. So pag sinabing teachers of the law, sila rin yung scribes. Sila yung scholars na nagme-maintain ng kanilang kasulatan. The Jewish scripture. Eh sino naman yung Pharisees? Yung pangatlo sa grupo na lagi nating naririnig na tinutukoy ng Panginoong Hesus. The Pharisees is a Jewish religious group. They were also active during 515 BCE or BC to 70 AD or CE. Naging mahalaga ang kanilang papel kasi they took part in the Maccabean Revolt during the Seleucid or Greek colonization. Pag sinasabi natin Seleucid colonization, ito na yung second invasion ng
ng maraming mga invasion din pa na nangyayari sa Israel. At naging mahalaga yung papel nila kasi yung Greek invasion na nangyayari noon, ang gusto nilang mangyari, isa lang ang religion ng lahat. So, syempre, pinaglaban naman nila yung kanilang kasarinlan, yung gusto nilang pananampalataya. So, the Pharisees are also important group during their time. Mahalaga ang kanilang naging papel. And in particular, in terms of positions, the Pharisees emerge as a party of laymen and scribes, and they believe that oral tradition is as important as the written law. Kung yung isang grupo, yung mga yayamaning group, ang gusto nila, written law lang, pinipilit naman ng Pharisees, ay hindi lang written law yan, kailangan meron ding oral law. So, marami silang nadagdag din sa mga sinusundan nila sa ancient Israel. Itong mga Pharisees, sila naman yung galing sa mas madlang people. They were laymen, they were also scribes, they were from different sections of the society. So nagkakaroon tayo ng kaunting pagkilala sa iba't ibang katangian nitong mga grupo na ito. And for easier referencing, we refer to these three groups as the Pharisees. And we also refer to the malpractice, to the wrongdoing of these three groups as Phariseeism. Yan na yung tinutukoy natin. Now, ngayong medyo nabe-breakdown na natin siya. Jesus warned against the dangerous effects of Phariseeism. Meron kasi nangyayari, merong kaisipan, merong mga practice, kahit sa kanila noon, nandun pa si Jesus. There is such a thing na Phariseeism. And Jesus strongly opposed Phariseeism. Ano yung mga tinutukoy niya? Matthew 23, verse 3 to 4. Sabi ni Jesus tungkol sa mga grupo na ito, you know what? Their lives are not good examples for you to follow. Bakit daw? Because they tell you to do things, but they don't do those things themselves. They make strict rules that are hard for people to obey. Kasi lahat sila keeper of the law. Lahat sila kanya-kanyang dagdag doon sa law. They make these strict rules that are hard for people to obey. And worse, they try to force others to obey all their rules. But they themselves will not try to follow any of those rules. This is the practice of Phariseeism. Napaka-oppressive. They see themselves as untouchables. And, plainly speaking, napaka-hipokrito nung ginagawa na yun. Matthew 23, verse 5 to 6. The only reason they do what they do is for other people to see them. They make the little scripture boxes or the phylacteries they wear bigger and bigger. Noon kasi, yung mga religious leaders na kagaya nila, meron silang mga accessories na nilalagay sa katawan. Kagaya ng mga accessories din ng mga religious leader ngayon. Isa doon yung phylactery. Parang mga box yun na maliliit na tinatali sa ulo ng mga Pharisees, ng tatlong group na yun. Yung box na yun, bakit siya box? Kasi may mga laman siya ng maliliit na scripture. So, nandun daw yun, nakatali sa isip nila, yun ang projection. At palakihan daw yun ng box. Ewan ko kung gaano kalaki yung box, natakpan na siguro yung mukha sa laki ng box. Hindi pa yun. And they also make tassels or prayer shawls. Parang habito sa panahon na ito. They make this on their prayer clothes long enough for people to notice them. So, palakihan ng box sa ulo, pagarbuhan, pahabaan ng mga suot na prayer shawl. These men, itong mga taong ito, sabi ng Panginoong Jesus, these men love to have the places of honor at banquets and the most important seats in the synagogues. They love for people to show respect to them in the marketplace and to call them teacher or rabbi. There is this needy feeling for superiority. Gusto ng spotlight, in short. Yan ang malaking problema. Hindi problema yung pag-accessorize. Ang problema, ano ang intention? Bakit kayo nag-accessorize? Kasi gusto nyong ipakita yung superiority nyo puno. At syempre, kung may superior, may inferior, syempre. Sino ngayon yung mga inferior na yun? Tayo yun. And whenever there is superiority, there will be discrimination, there will be marginalization.
Kaya kailangan maingat doon. Sabi pa ng Panginoong Hesus, Phariseeism prevents the people from entering and experiencing the kingdom of God. Hindi diyan mo mararanasan, makikita ang kaharian ng Diyos. Matthew 23:13-14, sabi pa ng Panginoong Hesus, it will be bad for you, teachers of the law, and you, Pharisees. You are hypocrites. You close the way for people to enter God's kingdom. You yourselves don't enter, and you stop those from who are trying to enter. So kayo mismo hindi makapasok, pinipigilan niyo pa yung mga taong gustong pumasok. You are hypocrites. Paulit-ulit siya. You cheat widows and take their homes. Then you make long prayers so that people can see you, so you will have worse punishment. Kayo, pinagdidiskitahan niyo yung mga byuda. Palibasa, gustong-gusto niyo na may mahutkot sa kanila. Inaabuso niyo yung mga walang matakbuhan. Also, Jesus emphasized that Phariseeism forces control over people's lives, especially their money. Lalo tigit sa pera. Kasi bakit mo gustong kontrolin yung tao? Bukod sa pwede mo siyang gamitin sa kung saan-saan, syempre, interesado ka sa pera nila. Naging sakim itong mga leaders na ito sa kapangyarihan at sa kayamanan. Hindi yung kapangyarihan at kayamanan ng problema. Kasi kailangan yun in every society. Ang problema yung nagiging sakim sila. Noon at ngayon, napakarami pa rin pakas ng Pharisees. Sa iba't ibang segment ng ating society, Matthew 23:23-24, it will be bad for you, teachers of the law, and you Pharisees, you hypocrites. You give God a tenth of the food you get, even your mint, dill, and cumin, but you don't obey the really important teachings of the law. At ano daw yung talagang mga important teachings of the law, bukod sa paniningil ng tithes? It's about being fair. It's about showing mercy and being faithful. These are the things that you should do. And you should also continue to do those other things. Sige, ituloy niyo yan kasi necessary rin naman yan. Paano tatakbo ang mga kailangang palakarin in terms of logistics and administration. Pero hindi dapat yun ang focus. Ang focus is about being kind, being good to people. Especially sila kasi meron silang katungkulan sa lipunan. Mas mataas ang katungkulan sa lipunan, dapat mas makatao. Phariseeism, according to Jesus, is very likely to bring out the worst in people. Ilalabas niya ang lahat ng kasamaan at kabuktutan sa mga tao. Kasi you can just imagine the focus. At ang gagawin din nila, they will also teach people na sundan nyo kami kasi this is the will of God. The Pharisees or Phariseeism would encourage and reward strictness, harshness. They will disciple people to do far worse. Pero ang totoo, ang lahat ng ginagawa nilang mission, conversion, lahat ng mga mission explosion na ginagawa nilang activity, patungo sa Phariseeism. Matthew 23:15-16. It will be bad for you, teachers of the law, and you Pharisees. Again, you are hypocrites. You travel across the seas and across different countries. Mission talaga. To find one person who will follow your ways. And when you find that person, you make him worse than you are. And you are so bad that you belong in hell. At ayon pa nga sa mga pag-aaral natin sa kasalukuyang panahon, ayon pa nga kay Pastor Ed Lapis, the religious system of Jesus' time has become callous, unkind, legalistic, and formalistic. Religion has become self-serving and self-damaging. Hindi lang nila nasisira yung kanilang sarili, nasisira pa nga nila yung kabuuan ng lipunan dahil sa kanilang maling pananaw. And this is dangerous dahil hanggang sa panahon ngayon, maraming mga maliliit na bakas ng Phariseeism maging sa Christian Church. Kaya hindi natin pinapabayaan na huwag ituro
itong mga bagay na ito, dapat lagi nating inaaral para conscious tayo, alerto tayo na mawala ang lahat ng bakas ng Phariseeism. Pinangunahan ng Pastor Ed Lapi sa mga pag-aaral tungkol dito upang higit na maging malinaw ang daan patungo sa pagiging maka-Jesus. Kasi yun lang naman ang flip side nun eh. Hindi ka Phariseistic, therefore, patungo ka sa pagiging maka-Jesus. Luke 12:1. Be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. And I will add hypocrisy, self-centeredness, greed, hunger or lust for power. Lahat ng yan, mga yeast of Phariseeism. Maliit na bakas ng Phariseeism, it will take root. It will affect even ang isang pamayanan ng mga Jesus. Kaya dapat be on your guard. Pero there is freedom. Merong kalayaan palabas ng Phariseeism. For so long, maraming mga Christian groups, Christian churches, nagugulat sila, Phariseistic pala yung practice nila. Bakit hindi nila alam? Kasi yun lang yung natutunan din nila na i-download sa kanila ng kanilang mga predecessors. So dahil hindi naiiba yung usapan, hindi na nila alam na Phariseistic pala yung mga ganong practices. Maraming ginagawa nga na Phariseeism pala ang group. Pero may promise of freedom. There is a promise of freedom. There is a way out of Phariseeism. And Jesusness is about breaking free from the effects of Phariseeism. Phariseeism will end where Jesusness begins. Kaya kailangan buksan ang pagiging maka-Jesus. And when we say Jesusness is the way or breaking free, Jesusness is about breaking free from the effects of Phariseeism, we mean we should focus on following the ways of Jesus. Kailangan mas pagtuunan natin ng pansin na maging mapagpalaya, maging mapagpatawad, maging mabuti, kaysa mag-impose ng maraming rule na ilan lang naman na talaga nakikinabang. Alam niyo, ang totoo, marami rin namang Pharisee ang nakadiscover na tama rin naman pala si Jesus. Hindi lahat ng Pharisee naging kalaban ni Jesus. Nandun sila sa position na yon, nandun sila sa grupo na yon. Kasi it's like a profession of their time. Pero nagbago rin yung kalooban nila. And as a matter of fact, mayroong mga Pharisee na naging tunay na follower ng Panginoon Jesus. For example, Joseph of Arimathea. Mark 15:43. Nung ipinako ang Panginoong Jesus, siya'y namatay. A man named Joseph from Arimathea was brave enough to go to Pilate and ask for Jesus' body. He was brave enough kasi convicted criminal si Jesus as far as their system is concerned nung panahon na yon. So, hindi mo pwede basta-basta kunin yung bangkay. I-display nila talaga yon para matakot yung mga tao. Pero naglakas loob, nagmatapang si Joseph of Arimathea, kukunin niya yung bangkay ni Jesus para mabigyan ng tamang paglilibing. Joseph was an important member of the High Council. He was one of the people who wanted God's kingdom to come. So sinabi naman yun, hindi tinukay kung saan group siya. Sadducee siya, Pharisee ba siya, teacher of God. So some point, kasama siya doon sa grupo na yun, member nga siya ng High Council. At naging tunay na tagasunod siya ng Panginoon Jesus. And you will remember Nicodemus, John 3:1. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus. At hindi lang siya basta Pharisee, he was also a member of the Jewish ruling council. So may mga posisyon, hindi lang sila basta miyembro. And of course, you will recall Apostle Paul. Acts 10:3-6. Paul knew, in one occasion during Paul's ministry, Paul knew that some of the men, yung mga kaharap niya, in the council meeting, were Sadducees and some were Pharisees. So merong kagalakan. Alam mo naman si Paul, maraming action sa buhay ng time niya. So nandun na naman siya, nire-report na naman siya sa sangguniang barangay nila noon. Nakilala niya yung mga nakaupo. Mga Sadducees and Pharisees ko. So he shouted, "My brothers, I am a Pharisee. I am a Pharisee, and my father was a Pharisee."
Sabi pa nga sa ibang version, my ancestors were Pharisees. So talagang nasa linya sila ng mga Pharisee. And I'm on trial here because I believe that the people will rise from the dead. At alam nyo, marami pang iba. Luke 13:31. At that time, ng panahon naman ng Panginoong Jesus, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. So, winawarning na nila si Jesus. Hindi yung pagiging nasa posisyon nila yung problema. Ang talagang tinutukoy ng Panginoong Jesus, yung kaisipan, yung mga maling ginagawa nila. Kailangan kasing sitahin ang Phariseeism. Hindi natin dapat pabayaan na kahit maliit, di ba? Kahit maliit na yeast, makaka-affect niyan. Hindi natin pwedeng pabayaan. So, kahit ngayon, pag may nakikita kayo na, Kuya, ate, medyo Phariseistic yata yung gusto mong mangyari. Or sabi ni Paquito Diaz yata yung tabas ng pananalita mo, tila Phariseistic. Or may pagka-Phariseism. Dapat siyang sitahin. But remember, we are not against the person. We are not against the people. We are against the spirit and mentality that represents Phariseeism. Kailangan sitahin, kailangan i-correct. Kasi kaya tayo magkakapatid. Kaya tayo magkakaibigan. Nandito tayo para ingatan ang isa't isa. Ephesians 6:12. We are not fighting against humans. We are not fighting against flesh and blood. Sabi pa ng ibang version. We are fighting what? We are fighting against forces. We are fighting against authorities and against rulers of darkness and powers in the spiritual world. Yung espiritu, yung kaisipan, yung damdamin na makapariseyo, yun ang nilalabanan natin. Hindi yung person. And another thing, one more promise about the way out of Phariseeism. The promise is this. It will happen if we focus on glorifying God by serving the people. Yan kasi ang kritikal na nawala sa mga Pharisees, sa mga Sadducees and teachers of the law. Nakalimutan nila ang mga mamamayan. Kaya sila binigyan ng kapangyarihan. Kaya sila binigyan ng posisyon. Kaya sila binigyan ng pribilehiyo sa lipunan para paglingkuran ang mga tao at bayan. At noon naman, talaga naman sila ang spiritual leaders. For example, the scribes, the Sopharim, are of great importance for their scholarship. They help preserve the Jewish scriptures as copyists and editors. Sino nagpe-preserve ng babasahin nila? Sila, yung mga scribes. Manually nilang sinusulat yon para ma-preserve at maipasa sa mga communities na mag-aaral. And the Pharisees, they promoted the interpretation of the written law and reapply it to contemporary situations. Isa sila sa nag-promote nun. Kasi nga, before then, ang gusto ng mga tao, written law lang. Nung dumating yung mga Pharisees, sila rin yung nag-promote na, ay, hindi dapat ini-interpret yan. Dapat nire-reapply yan. Isipin mo yung contribution na yun ng mga Pharisees. No wonder, the Apostle Paul, yung scholarship niya as a Pharisee, yun yung naging daan para i-explain pa ng i-explain ang Jesusness. Siya yung naging daan. Kasi very scholarly people naman sila. Kaya lang, sa paglipas ng panahon, nakalimutan, napabayaan nila yung kanilang tungkulin sa mga tao. Ang tungkulin na maglingkod. Ang tungkulin na pangunahan ang kapayapaan, ang liwanag ng mga mamamayan. Kaya sa isang eksena, Mark 12:28-34, one of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, of all the commandments, which is the most important? So nag-combine yung tatlong grupo, nakausap nila si Jesus, at napapansin nila maganda ang sagot ni Jesus. The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. The Lord your God, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Dapat stop na yun doon eh. Kung written law lang ang pag-uusapan. Pero nga, si Jesus, napakalinaw, napakatalino, napakaliwanag. Sabi ng Panginoong Jesus, wait, there's more. The second is this. Equally important, hindi dapat paghiwalayan.
Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Mahalagang sagot yon, particular dun sa grupo na kausap niya at that moment. Kayo may mga kapangyarihan kayo. Kayo may mga privilege kayo, may mga katungkulan kayo, meron kayong mga responsibilidad sa ating lipunan. When we are entrusted with blessings, when we are entrusted with influence, when we are entrusted with privilege and power, we should use it to serve the people. Another promise that we hold on to when we break out of Phariseeism and into Jesus-ness, all of that will happen if we focus on the sincerity of heart and not on positions and outward appearances. Karugtong na nga yan, yung binanggit na natin. Kailangan sa atin, sa church, maaaring hindi ganun kataas ang ating katungkulan sa bayan, pero dito sa ating pamayanan, lahat tayo merong blessing. Lahat tayo may privilege. Lahat tayo may tungkulin sa loob ng ating pamayanan. In the tradition and loving way of day by day, sa unang attend, bisita kayo. Pero sa pangalawang attend, pangatlo, may expectation sa inyo, hoy, to fulfill your responsibility to love your neighbor as you love yourself. Sa church, lalo higit sa loob ng church, wala ng mga pataasan, wala ng pagalingan, wala ng papanalan. Pwede ba graduatean na natin yun? Anong posisyon mo dito? Ako ang deacon, ako ang elder, ako ang pastor. Wala na lang ganun. Kaya nga kahit ang pastor, kuya na lang, di ba? Yung pinakapunong pastor natin, papakaganon na nga. Manong gawin natin lahat sa lahat ng mga pamayanan, lahat ng mga mini-bulwagan, lahat ng mga daughter churches, dapat manaig yun. Pag nawala kasi yun, mawawala rin yung mga maskara na suot ng tao. Kasi sa church, ang daming nakamaskara. Mahalaga po sa church na dito, mas malaya tayo. Because you have the assurance in Jesus-ness, you have the assurance that here, you will be loved. You will be accepted. You will be welcomed. Because Jesus welcomes. Kung talagang maka-Jesus tayo, we should welcome each other in loving kindness. For all this to happen, we have to focus on love as the new and genuine law from God. Hindi lang siya new kasi in-elaborate ni Jesus. Yan naman talaga yung genuine law, mula't mula pa. As Jesus would emphasize, John 13:34-35, a new command I give you. Ano yung new command? Love one another. As I have loved you, sabi ng Panginoon Jesus, as I have loved you, kung paano ka kayo minahal, tinanggap, inaruga, kinupkup sa aking piling, so you must also love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Kung talagang taga-day by day ka, maka-Jesus ka. At kung maka-Jesus ka, loving ka. And by that standard, being loving, people will know na followers nga tayo ni Jesus. Followers talaga tayo kung tayo ay loving. 1 John 4:16, God is love, and all who live in love live in God. Napakalalim. All who live in love live in God. And God lives in them. Phariseeism is an important concern. Kasi si Jesus mismo, He did His best to address this concern. And as followers of Jesus, we should need to be careful and vigilant that the yeast of Phariseeism will not take over our church today. Do not let the yeast of Phariseeism take over relationships today. Do not let it take over our lives today. Puksain, gapiin ang Phariseeism. At ano ang daan? Paano ang pagpuksa, ang pagpatay niyan? Patayin ang lahat ng yan in love, in Jesus-ness. Galatians 5:9-10, a little yeast can change a full batch of dough, but you belong to the Lord.
love is always more powerful. Jesus is the way to experience God day by day. Tayo lahat, pati na kayo, mga kasama natin ngayon sa araw na ito, mga bisita, lahat tayo na nandito, makiisa kayo, makibahagi kayo. Together we will push forward in following the ways of Jesus. And with God's empowerment, we will lead others. We will also give life to others towards freedom from Phariseeism. All of this, we will be able to do together in Jesus' name.